Bakit natatakot? Yan po yung tanong. Bakit natatakot yung mga taong yan? Kasi wala na po sila ngayon sa mga posisyon kung saan kayo po ang tinatanggalan noon ng karapatang magsalita at magposisyon. Pero ngayon nabaliktad ang mundo. Kayo na po ang lilitis. Hello po. Again and again, ito na naman po ang ating tarot reading. At meron po tayong talagang gustong-gusto kong basahan. Matagal na po ito. Ang kanya pong pangalan ay si Rodante Marcoleta. So, kilalang-kilala nyo to. Nakita natin ito sa mga napapanood natin, ng mga previews na usapan, kung saan mandyan yung nakaranas siya ng pag-humiliate, ng kung ano. Ano nga ba? Sino nga ba si Rodante Marcoleta dito sa tarot? So, again, ito po ay for blog using lang at saka wala naman sanang pikunan. Ano po yan? Actually po, ang ating si Rodante Marcoleta ay talagang dumanas ng napakarami pong effort at humiliation. Tama yon. Mga nakaraan po niya ito, ayan o, nakabaliktad. Tapos, alam mo yung lahat ng effort niya, hindi nare-recognize. Pero lahat pong yun, niyakap niya. Lahat ng emptiness, lahat ng kalungkutan, lahat ng feeling niya is walang kwenta yung kanyang mga pinagsasasabi para sa iba. Yun ho ay lahat ay kinimkim niya ng kanyang puso. Kaya nga nakalagay doon na halos siya ay lahat ng kanyang mga plano, lahat ng mga pinagsasasabi niya, hinayaan lang niya na maliitin siya ng ibang tao. May mga plano si Marcoleta na parang alam niyo yun, parang ano to siso. Yung kanyang plano, ito yung mga plan niya. Na maganda naman, ba't may tatamaan? Ang tatamaan ay ang ating gobyerno. Yung mga maling ginagawa ng gobyerno that was government bago siya iupo at pag siya ay napaupo. Yan. But still, ang palad mo parang sa iyo kasi Sir Dante, Mr. Marcoleta, parang sa iyo, life, you can live only once. Parang ganun po yung filosofiya ng buhay nyo na mabubuhay ako minsan lang, so gagamitin ko na ng tama. Kahit marami pang humps, kahit marami pang distraction, isusulong ninyo ang isang panukalang batas at dalawa po sa batas na yan ay maaaprobahan. Malapit ka sa Diyos. Yun lang kaya kong sabihin. Ang ibig sabihin po nito, lahat ng ginagawa mo ay binabase mo not only in your heart, but also on your faith. May isang taong lalapit po sa inyo, I don't know, pero mangyayari pa lang po ito. Papipiliin kayo kung saan, kung hihinto kayong kumalaban sa sitwasyon ng politika at politiko natin sa Pilipinas, at mananahimik na lang daw po kayo o pababayaan nyo na lang. So it's up to you po. It is an offer ng isang tao na may kakayahan para po kayo ay makuha ang inyong puso at ang inyong isipan. Nasa sa inyo po. Kayo po ang magdidesisyon kung kayo ay magpapaka-totoo sa sinumpaan ninyong tungkulin na kayo ay sa mamamayang Pilipino o kayo ay mabibili rin ng pera. Sa ngayon, binubuo mo ang iyong sarili, Sir Marcoleta. Sana po ay makita nyo ang inyong sarili na ikinalulugod ng sambayan ng Pilipino dahil sa ngayon po, ang konsentrasyon nyo po is makita ang katotohanan tungkol sa budget ng Pilipinas. Ito po
Aatakihin kayo ng mga tao na nasa politika rin at malalaking tao po ito. Aatakihin kayo nila sa pamamaraan ng pagsira ng inyong desisyon o mga plano. Ingatan nyo po ang inyong sarili para malabanan nyo itong mga taong gustong kumalaban sa gagawain nyong mga proposal or batas. Una sa lahat, nakakatuwa po kasi sa ngayon po, ang inyong batas talaga ay makatulong para maliwanagan ng buong sambayanan. Ito po, na itong mundo o itong Pilipinas ay may mga totoo pang politiko na nagmamalasakit. Yun po talaga, kung mapapansin ninyo bakit kayo nakatayo, tas nakatingin kayo dun sa hawak ninyong mundo, may gusto kayong iparating sa buong sambayanang Pilipino na hindi lahat ay nabibili ng pera o hindi lahat ng politiko ay nagbubulag-bulagan sa kamalian na nakikita nyo sa inyong paligid. Again and again po, ingatan po ang health, lalo na po ang up and down ng ating blood. It's either po the heart also, the tension. Kailangan po ninyong ingatan ang puso. I mean na puso, maaaring ito po ay magkaroon ng blockage or maaaring ito ay maapektuhan po sa tension or stress. Ingatan po. Mga tao na nandiit sa iyo ito noon. Mga tao na natatakot ngayon. Bakit natatakot? Yan po yung tanong. Bakit natatakot yung mga taong yan? Kasi wala na po sila ngayon sa mga posisyon kung saan kayo po ang tinatanggalan noon ng karapatang magsalita at magposisyon, pero ngayon nabaliktad ang mundo. Kayo na po ang lilitis. Nakakatuwa naman po, ang dami na po nag-o-offer sa inyo. Pero you are still. Ipagpatuloy nyo lang po na nasa tamang batas ang inyong isulong at nakita nyo po ito. Kayo po ay suportado ng mga matataas na nanunungkulan pagdating po sa inyong relihiyon.